Ayan guys, papunta naman kami ngayon ng Banff. Ayan, ito naman yung mga papunta ng Lake Louise. So pagkaalis namin, nakita namin nag-stop na yung pila sa parking ha. Hindi sila nagpapasok. So feel naman namin na lucky kami sa part na yun. Otherwise parang 2 beses na bigo tayo. So dapat talaga maaga ka or kaya ready ka na sa lahat ng tickets mo for bus tour man yan or yung mga i-avail mong services kasi ang hahaba talaga ng pila ngayon dahil ito na yung peak season ng mga lakes. Yan, puntahan talaga to and very famous tong tourist attraction. Yan. Kaya yung background nila Catherine Bernardo sa kanilang preview sa bagong movie ay alam ko Lake Louise din yun, no? Lake Louise. So maybe one of these days mag-shoot yan dito kasi hindi nila papalagpasin yan. Sipin nyo guys, no? Dito pa sila sa Calgary nag-shoot. Siyempre, top 5. Ganun kaganda ang Calgary. Top 5 livable city daw. Yes. Uy, wala yung Edmonton. Yung taga Edmonton lilipat. Yan, kasi ang lapit din talaga sa nature nito. Although, yun nga, mababa siya sa weather. May points din kasi na paano magiging livable. Sa two aspect ng weather, pag winter ay mahirap din naman talaga dito. Pero kapag summer din, ay super dagsa ang tao. Ayan. So, mahaba-haba pa yung biyahe. Hindi magkalapit ang Lake Louise at Banff. So, 41 minutes dito sa Google Maps natin. Pahinga muna and doon tayo magla-lunch. Yeah, so inuna muna namin talaga itong Lake Louise para pabalik na lang kami. Yes, oo, doon na lahat. So, ito ang daan pa, Moraine Lake guys. Ang nakakadaan lang dyan ay bus. So, dati ha, parang 2 years ago, allowed pa ang mga private cars to go there. Pero, yun nga, ginawang rule na or policy na bus na lang ang pwede dyan and you have to book it. So, yun na yun, nahirapan na tayo mag-book kasi agawan din. Nag-check talaga ako on the day na pwede kaming mag-avail pero ubos na agad. Otherwise, you have to select na yung mga bus companies na sobrang mahal. $70, $714, $21.28. Ewan ko. 50 pa yung Oo, $280 na yung adults. Ewan ko kung may charge pa si Zion. So, 'di ba? Isang trip lang dati tigi $8 lang 'yun, plus kasama pa yung Lake Louise. So, yan, doon tayo sa na lang. Next time na lang, 'di ba? At least makabook ka na ng maayos at hindi ka papatol dun sa mahal na bus tour. Yes. Alright. So, mamaya na lang ulit. Kain muna tayo. So, pakita ko muna pala yung view. Yan. Nasa taas tayo. At ang mga bundok dito, yung Rocky Mountain. Kaya punta na kayo dito sa Canada. Wow! Grabe na. Sabihin na naman nila, nangahatak. Para malaman nyo kung anong buhay dito. So, masaya pag bakasyon. Pero syempre, pag trabaho din talaga. Pero, hindi naman totoo na trabaho ng trabaho. So, nasa sayo yan. Kaya kami din, pinipili namin na may break, di ba? Kahit ito, pwedeng magtrabaho siya ngayon, pero pinili niya pumunta ng Calgary, mag-drive galing Edmonton to Calgary para magbakasyon. Yeah. Yes, di ba? Hindi ako naniniwala na. Ito gagawa ng mo. Oo. Ng schedule mo. Schedule. Time management. Totoo. Kaya hindi ako naniniwala na yung sinasabi na iba na trabaho ng trabaho. Trabaho ng trabaho. Hindi guys. Nasa inyo naman yan eh. Unless na marami kayong utang na binibili dito. So kung kumari kumuha na tayong bahay, may mortgage na malaki na, nako, hindi nyo na kami makikita ang nagbablog ng gumagala, kailangan na maghanap buhay lagi. So kami, pinipili pa rin namin yung balance patas, timing pa rin kung kailan magiging ready. Yes. Kailan din magkakabahay? Pag tumama na sa loto. Mga 2 years? 2 years, di ba? Guys, update pala, no? So, guys, update nga pala, no? 'Di ba? Tumaya kami sa loto nung Stampede. Wala. Siyempre, andito kami. Andito rin kami. Ganito pa rin ang aming pamumuhay. So, hindi kami tumama. So, sayang. Naka $100 din ako noon. Ako din, 100. Sino kaya? 'Di ba? Pero, Calgary? talaga. Nanalo ng bahay? Talaga. Oo. Sana all. Bryant yung 30, surname. 1.380 yata yun. 1.3, no? Oo, tas may 50,000 ka pang cash. Tapos 1 year ano pa yun, wala kang babayaran ng insurance. Property tax. Galing nga eh. Yes. Sana all. Sana all. Yan ay ang ganda ng view. Hindi natin time.
Diba? Thankful din kami sa weather, no? Hindi umuulan. Mamaya Kahit pa ata, ano, diba? may percent ng chance ng rain. Mamaya pa ata. Mamaya. Kaya nagdala na rin kami ng jacket, ganyan. In case lumamig, di ba? Sa hapon. And pupunta pa tayo sa Cascade. Marami pa tayo Pond. pupuntahan. Oo. Kaya siguro guys, yung video namin magiging dalawa to. So, tingnan natin kung ilan nabutin, kung kailan makat. Oo. So, basta ipakita natin kung saan tayo pupunta. Tuloy-tuloy lang Yan. yung vlog. Alright, mamaya na lang ulit. Finally, nakahanap din tayo ng parking. Grabe. So mga 30 minutes kami guys naghanap ng parking. Paunahan talaga. Ayan, so anyway. Ha? Oo, may bayad yan. Dito guys, ano, lahat may bayad. Kasi ano to eh. Tourist spot kasi to eh. Kaya, pero meron iilan lang, napakaliit. Yan, so ito na siya guys. Yan, ito, pag summer, sinasara talaga to. Yan, sinasara yan. Yun. So, punta tayo doon sa parang mall nila. Maliit lang na mall yun eh. Doon tayo kakain. Tayo maghanap dito kung saan gusto kumain. Kayo? Amoy weeds. Mahay na ako dito. Free mag-weeds yung iba. Libre eh. Oo. Dami tayo. Daming tao. Oo nga eh. Ganda. Ano yan? Gutom na? Aroy, dami niyang damit. Chocolate. Daming tao. Grabe. Malamang pati food court to puno. Pero hanap din tayo guys na pwede nating kainan dito. Pero kasi ako guys, gusto ko rice talaga. Importante sa akin rice. Rice is life. Oo. Di pwedeng walang rice eh. Pero kami kinainan dito, ano yun na, baby ng mga steak. Pero doon yun sa ano, sa... Ano ang pangalan ng baby kinainan natin? Pero matandaan. Dito lang din yun eh, sa side na yun. So yun guys, kakain muna tayo ng Popeyes. Oh, dami oh. Ito yung ano, family ano nila. Tawag dito? Family meal. Family meal. Ayun, 10 pieces na chicken tapos actually hindi 10 pieces to eh. Meron 10 nga ata. Oh, 10. 10 pieces na chicken. Tapos gravy tsaka fries. Oh, dami. Ayan. Sabagay, ano naman kami, 4 naman kami kakain dito. Ayan, so yun guys, kain-kain muna tayo. Kasi ang parking natin ay 2 oras lang. After naman na to, Cascade Garden kami. Tapos noon, balik ulit sa parking. Akyat naman kami ng... Meron ditong overlooking eh. Pinuntahan namin dati. Hindi ko lang alam kung saan banda. Search na lang mamaya. Okay. So yun guys, sobrang init na dito. Ayan. Buti na lang manipis tong ating ano. Kasi mamaya uulan eh, kaya nagganto na rin ako. Yun. Grabe, talagang dami ng tao ngayon. Yes? Daming tao. Yan tayo sa kanan banda. Sa lubong tayo eh. Dama na tayo Starbucks. Walang teams akong nakata. Kaya pala... Okay, so tinan nyo yung mga tao dito. Lahat ng mga kainan dito puno. Grabe. Ganda kasi ng weather. Ayan, so lakad-lakad muna tayo dito. Dahil pupunta tayo ng Cascade Garden. Guys, delivery kami ni Ronald ng Starbucks. Thank you naman. Nagka-Starbucks pa. Starbucks. Kaya gusto ko si Tim Hortons. Kaso Starbucks kasi nandito. Hindi, meron din naman Tims dito, di ba? Saan ba meron? Wala ba? Oo. Yeah. So, actually ako, hindi ako mahilig sa ganito. Si Emma lang talaga yung hilig sa ganito. Sa airport pa lang, nakadalawa ka ng prop. Oh, hindi ah. Bira naman ako magganito. Yung sabihin mong hahanapin mo, hindi. Hindi talaga. Hindi, sarado dyan. Ay, oo, pwede. Pwede rin doon.
Punta kami ng Cascade Garden pero kukunin na namin sa sasakyan para diretso na kami doon. Yun nga lang, maghahanap ulit tayo ng parking. Bahala na, check na lang mamaya. Ito na ang Cascade Garden. So ikot lang muna kami guys, hanap ng mga parking. Pero pati makaikot na ambon. Napakamalas. Diyan maganda sa taas. Oo, kapag pumupunta kami, ngayong year lang naman ay umaambon. Pero last year maganda yung panahon na nasaktuhan natin. Ang ganda na ng pag-bloom ng flowers. So parang nasa Quebec tayo. May ganito din sila tsaka sa Victoria. Yan ba? Ang daming flowers nito. Bye tayo ulit, bye. Natapon yung parang ice cream cake ba yon? Cake? Birthday cake pa. Birthday cake pop na ng Starbucks. Natapon. Ano yung tsura? Nalugi. Nilaro-laro na kasi. Ayan, so buti guys nakapag-park agad tayo do. Buti na lang may kumatok sa atin na aalis na siya. Parang Pinoy siya eh. Pero medyo yung accent niya iba na. Parang siguro dito na laki. Ayan. At least kami agad. Nakapag-park agad kami. Ganda dito guys. Nakapunta na kami dito eh, pero siyempre iba yung kasama natin ngayon, so ipapasyal natin sila dito. Dami. Ganda. Yeah. Oh, ganda guys. Oh, tingnan niyo naman yung mga flowers dito. Ganda. So, picture muna tayo. Buti na lang, hindi tumutuloy yung ambon. Kanina, nag-umpisa na. Pero tumukulog na. Yan, dito tayo. Ay. Yan, ganda oh. Yan, picture muna sa Ate Michelle oh. Diba? Tara. Ang ganda. Tayo. So, more flowers pa sa taas. Ayan, pasok muna tayo sa garden and bubungad sa inyo yung yellow flowers. Right? Ayan ang mini falls. So, sulitin na natin at nagbabadya na. Kulog na ng kulog, oh. Let's go. May thunderstorms ngayong 4 and 5 p.m. So, 3:30 na. Malapit-lapit na siyang bumuhos. Sulitin na natin. Diba? Ganda. Nandito rin kami last year. Diba? Pero babalik ulit kami in 2 weeks. Pero hindi ko pala sure kung kasama ako. Kasi may pasok ako. And then magli-leave si Alwin once dumating ang kanyang ate. Ayan, dyan kami nagpicture kanina. Zayo, nawala na yung lollipop mo. Oh, sad. It's okay. We'll buy another one. Oh, dito naman ang ganda, mga bright orange, pink, and red flowers. Sige. Check natin. Here. Ayan, no? Diba? Wow! So, ang ganda. Grabe, no? Nag-bloom talaga siya ngayon pag summer. So, iba-ibang kulay, iba-ibang types ng flowers, bawat area. Hindi naman siguro amin yung nag-aalar. Oh, diba? Guys, ang ganda. Maganda rin sa taas. Nagpicture na rin kami dito. Right? Ito, diba? Anong kind of flower ito? Cute din. Si Zay, nung na, oh. So, para lang tong nasa panaginip, oh. Diba? Ito yung sa water. Dito muna tayo sa cottage. Sayang ko malaglag. So, tingnan natin, silipin natin yung taas. Ito yung makikita mo. Kita! Guys, ang gaganda, no? Actually guys, ang mga bandang August, siguro to ng katapusan, mas maganda na to. Mas maraming dito eh. Kasi nung pumunta kami dati dito, oo, lahat talaga nagsipag sibol na lahat. Mas maganda dito tayo. Yan, no? Tingnan nyo naman guys, no? Ganda talaga. Actually, doon pa yan, hanggang doon pa yan sa taas. Ayan, so guys, picturean ko muna si Emma. Ayan, alam nyo ba guys, si Zion ayaw magpa-picture sa amin, gusto kay kay Ronald. Ayun, no, panay ang post doon, no?
Tapos pag kami magpipicture, kunyari sasabayan ko siya, ayaw niya. Loko-loko talaga. Ayan o, ganda o. Ayan. Mas maganda to guys, mga bandang katapusan ng August. Mas na to. Mas marami ng flowers. Ayan. Kasi dati, nung pumunta kami dito, kasama ko si Eric, taga Vancouver yun guys. Yan, punong-puno yan ng flowers talaga. Pati dito. As in yung dadaanan mo lang talaga yung wala. Ang ganda no? Konti pa yan ha. Talaga ma-amaze ka sa ganda talaga guys. Sabi nga nila parang Victoria daw yung klase ng mga flowers dito. Sabi nila kasi hindi pa kami nakapunta ng Victoria. Actually pwede tayo bumaba dyan mamaya. Shortcut. Kasi doon kami nakapark. Ayun yun. Okay. So bali umikot lang pag ganun. Ayan, kasi dito halos wala ng bulaklak eh. Pero pagbalik namin dyan guys, pagkasama ko ng sister ko, sakto yun eh. 3rd week ng August. So mas maganda to. Papakita namin sa inyo guys. Ang ganda oh, ganda ng bulaklak na to. Ayan oh. Oh. Ganda. Nice. Wow. Count mo yung flowers, dali. Ay, 5. Picture kay Tito Ronald. Okay, Tito Ronald. Ay, mami na lang. Yeah, Tito Ronald lang. Sige, Tito Ronald. Hindi, doon ka po pwesto. Tingnan nyo, ayaw sa amin magpa-picture. Here. Ayun guys, no, nakita nyo naman, ang dami ng bulaklak na nagsibulan, pero marami pang possible. So, I think mga next week or in next 2 weeks, sobrang bloom na to. Magandang maganda na. So, sakto sa dating ni Ate Gladys. Yan, papakita natin tong video na to sa kanya para lalo siyang ma-excite. Yan, kasi galing dito tayo last year. Iba talaga yung pagka-bloom, pag lahat na sabay-sabay nagsibulan. Yes. Tapos nga lang guys, no, pagdating naman ng mga winter to, ito puting-puti lang to. Oo, ito parang, nakita nyo? Walang kwenta, parang gano'n. Hindi pa tayo na-picture doon. O, sa harap? Ikot pa tayo doon. Oo. Pagyo, tinan nyo, ito yung maganda icon talaga na mountain. Pero, medyo malabo. Pero ayan no, since paulan no, sana makatulong yung ulan sa nangyayaring wildfire pa rin dyan sa part ng Jasper. Yan. So, dapat nga pala, may plan din kami mag-ice field. Pero, yun nga, malapit yung sa Jasper eh. Hindi na yata itutuloy. So, antay na muna namin pahupain ng wildfire na nangyayari sa bandang part ng Jasper. And, yan, napakaganda nito. I think maraming ganito sa Quebec. Yan. So, hopefully, no, mabisita rin natin yan sa Quebec and sa Victoria. Diba? Yung mga ganitong parts, mga bakasyonan din talaga. Na ma-enjoy natin yung mga destinations. Dito naman, ang gastos lang naman talaga namin mostly ay gas. Kasi nga, travel ka ng 2 hours. Yan. And bahala na kayo kung magkakain kayo dito or gusto nyo magbaon. Kasi yung iba, nagbabaon rin talaga para makatipid. So kami kanina, food court lang naman kami nag-lunch. So, hindi na kami magpipicture pala doon. Ayan o. Lumalakas na ang patak ng ulan. Kita nyo yan, ayan o, patak na ng mga ulan. Ito, alright. So, kami ay lilipat na muna ng area. Saan ba tayo? Minewangka. Sana hindi maulan, no? Para makita pa rin natin yung ganda ng Minewangka ngayon. Alright? Ayan guys, so bumuhos na nga ang malakas na ulan. So, may mga nagpipiknik pa naman dito. Ayan, bigla sila naglikpitan. Parang nakakalungkot lang kasi banding nyo na yan eh. Nasa napakagandang view. Biglang, ayan, may thunderstorm. Pero nakita naman din natin yan sa forecast. Kagabi nga, nasa 1 and 2 p.m. yung forecast ng thunderstorm. Pero kanina umaga, nalipat siya ng 4 to 5. Nalit. Yan, nalit ng gising. Katulad ni Alwin. Uy, maaga ako nagising. Alas 5 pa lang. Anong oras ka nagising, gising na ako alas 5. Late ka na rin ba nagising? O maaga ka nagising? 6:42. O yung aga, 6:42, may butal pa yun. Exacto. Kita ko yung marasan sa TV. Oo.
So, ayan. Sana hindi tayo ulanin sa Minewangka. 21 minutes away naman yun. Sana walang thunderstorm doon. Pero sulit-sulitin na natin. Oh, dito na tayo eh. Yes. Alright. Okay. So, medyo traffic ngayon. Parang rush hour. Or ano. Basta 4:30 eh. Hindi, dami kasing tao dito sa Sa pinaka-downtown niya. Oo. Oo, sarado iba mga daan kasi. Yan. So, pag sa Pinas pala, hindi ka mapapasingit dito. Nagpapasingit sila kapag alam na nakakanan ka. Babait dito tao guys. Hindi ka tulad sa atin, di ba? Parang pagsisingit ka, hindi. Talagang lumusuan ka talaga. Ganon din ba experience mo? Oo. Dito sa Canada, mababait? Dito, sobra. Oo, nagbibigay. Sobrang educated talaga na. Responsible talaga sila sa Oo. traffic rules. Alam nila. Yun yung na-notice natin na talaga. Parang ayaw nilang makipag-agawan sa'yo sa pwesto mo. Sige, pare-pareho naman tayong makakarating sa pupuntahan natin. Mauna ka na kung gusto mo sumingit. Parang gano'n, no? Sa atin, agawan. Gusto ko ako muna mauna. Pero meron din naman sigurong yung... May nagbibigay rin naman. Hindi naman lahat Hindi talaga. naman lahat talaga. Pero noticeable. Based sa experience ko dito habang una nag-drive ako, pag yung halimbawa, hindi naman yung kasi sisingit ka as siningit ka lang na talaga yung change lane lang. Oo, nagkataon lang siguro talagang puno yung halimbawa, yung lane na dapat kakanan ka, halimbawa. Sila, pagbibigyan ka talaga, papasingitin ka talaga nila agad. Kaya okay naman. Tsaka dito lahat mahilig yung ganunan kayo ng parang senyasan kayo. Oy, parang oy, thank you, parang ganun. Wala akong experience sa driving sa Pinas. Bakit sa Pinas ba walang ganun? Meron din, pero bihira. Oo, yun pala. Hindi uso dito ang busina. Pag binusinahan ka, baka na talaga, may meaning na yun. Galit na or Parang whatever. minura ka na nun. Oo, wala kang maririnig masyado na busina dito. Magugulat ka kapag may nagbusina. Oo. Kapag may nagbutina dito, puta, may tao yun nagtitingin na saan, meron, ganyan, anong issue. Bakit kaya nabusinahan? So may may traffic enforcer. Yan, pwede na. Ang dami kasing tao. Kaya kailangan talaga kontrolin dito. So nasa bridge tayo. Hindi tayo nakapapicture dito dyan sa maganda yun doon, yung bridge tayo nila. Dito yun eh. Dito. Maganda yun yung diba? Lalo paggabi na, no? Paggabi kasi yung light ay maganda. Nagre-reflect din. Pag nandito na si ate, puntahan natin. Lubusin natin itong buong araw ng sa van. Kasi 2 weeks yun sila dito guys eh. Kaya... Ang dali lang naman puntahan. Tsaka, comment nga kayo guys kung saan pwede pumunta dito sa Kasi lagi kaming nagtatalo. Saan ba plano natin pagdating ni ate? Saan pupunta? Kasi ang na talaga namin, Banff, Lake Louise, Moraine Lake. Yung sabi ko sa yung Glass. Oo. Yun yung sa mga pupunta namin. Ewan ko, kaya nga ipapuntang Jasper. Malayo yun baby. Kaya sabi ko parang dagdag 3 hours yun. May hidden. Tsaka i-check natin kung open kasi nga close ata yun dahil nga sa wildfire. So check natin. Yan. Punta ka ulit, Ronald. Birthday ni Zion. Oo. Yan, sa birthday ni Zion. Tapos, maganda birthday ni Zion. Tapos kinabukasan na yung Banff. Diba? Pwede rin, Sabado na. Malaman natin. So, ito na pala yung town ng Banff. Yan, dito kami naglakad kanina. Tama rin na kinuha natin sa sakyan. No? Kasi kaysa maglalakad ulit tayo pabalik. Uy, last time ginawa natin yun, kaya naulan na tayo. Pero naisip natin huli na. Tapos sabi natin, dapat pala kinuha na natin sa sakyan, doon na tayo nag-park. Late na namin naisip guys. Ayan. Kasi maliit lang din naman yung town ng Banff. Pwede mong lakarin. Ang problema lang nga pag inambun ka or inulan ka. Tayo noon, nung pumunta tayo dito nila sa malamig, di ba? Oo. Basta tayo kasi umuulan eh. Iba-iba. Kaya nga nagdala tayo ng mga jacket ngayon. Hindi naman nagamit kanina pero ngayon umuulan na. Malaman natin sa Lake Minnewanka. Okay. After Lake Minnewanka, ano ba yan? 2 Jack Lake. Magkadigit lang yun eh. Hindi ko sure. Tingnan natin mamaya. At binagyo na nga po tayo. Pupunta sa Lake Minnewanka. Dito lang yan. Liwanag dun eh. Hopefully. Otherwise, dito lang tayo sa car. Ganda ng daan. So sana magka-wildfire dito. Kasi tabi-tabi talaga eh. So nasa Jasper yung ganun. Pero at least umuulan dito.
makakatulong na hindi maging dry masyado ang mga leaves.